Praise God! Purihin po ang Panginoon, purihin ang Diyos. Isang pinagpalang araw po ng Sabado, Brother Lito. Ang bati po namin sa inyong lahat, kayong lahat na nakatunin sa impilang pinagpala. Ito po ang DWXI 1314 kHz, sapitan po ng inyong mga radio. At siyempre po kayo pong mga nanunood sa Takeover Holy Spirit TV channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Brother Lito. Ito po ang inyong kapatid, kaibigan, partner, Brother Rex America in the Philippines. Good morning and take over, Holy Spirit. Okay, makakatuwang ni Brother Rex sa programa, ang iyong kapatid, partner, Brother Lito Rosanto. Good morning, Brother Lito. Good morning, Brother Rex. At siyempre kasama natin sa ating technical side, Sister Neri Canyalita. Amen. At ang ating mga kapatid sa control diyan sa Noveleta, Cavite. Napaganda ng ating pag-uusapan ngayon, Brother. Ang ngayong araw na ito ang ating walk of faith, Kaya dapat yung ating mga kapatid ay huwag sayangin ang pagkakataong ito, At ating ipinapaalala sa ating mga prayer partners na wag silang mag-aabang doon sa labas. Kailang pumasok lahat sila doon sa loob ng PICC ground at kailangan po ay sumunod tayo sa patakaran, at bawal magdala ng backpack, for security reason, ang dapat yung dalhin na lang na nalagyan ng tubig, yung transparent, yung nasisilag, yung bag na plastic na nakita yung laman. Wag ang backpack, bawal po ang backpack. Yan. So mamaya na po yan, mga kapatid, sa ating pong walk of faith. Okay, dako na tayo, Brother Lito, sa ating mabuting balita ngayon. The gospel is taken from John chapter 11 verses 45 to 56. At yan po ang sinasabi sa wikang banyaga. Many of the Jews who had come with Mary believes in Jesus when they saw what he did. But some went to the Pharisees and told them what Jesus had done. So the chief priests and the Pharisees called together the council. They said, "What are we to do? For this man keeps performing many miraculous signs. If we let him go on like this, all the people will believe in him. And as a result of this, the Roman will come and destroy our holy place and our nation." Then one of them, Caiaphas, who was high priest that year, spoke up, "You know nothing at all. It is better to have one man die for the people than to let the whole nation be destroyed." In saying this, Caiaphas did not speak for himself, but being high priest that year, he foretold like a prophet that Jesus would die for the nation, and not for the nation only, but also would die in order to gather into one the scattered children of God. So from that day, they were determined to kill him. Because of this, Jesus no longer moved out freely among the Jews. He withdrew instead to the country near the wilderness, and he stayed with his disciples in a town called Ephraim. The Passover of the Jews was at hand, and people from everywhere were coming to Jerusalem to purify themselves before the Passover. They looked for Jesus, and as they stood in the temple, they talked with one another, "What to do, you think? Will he come to the festival?" The Gospel of the Lord Jesus Christ. Marami sa mga Hudyo dumalaw kina Maria at nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa kanya. Ngunit may ilan sa kanila ang pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong pari, mga Pariseo, ang mga kagawad ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Kanilang sinabi, "Ano gagawin natin? Gumawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, magpatuloy ang kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa." Ngunit ang isa sa kanila ay si Caiaphas,
na siya pinakapunong pari ng taong iyon. Nagsabing, wala kayong alam. Hindi ba ninyo naisip na mas mabuti sa inyong isang tao lamang ang mamamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa? Hindi mula sa kanilang sarili ang sinasabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ang mga sa taong iyon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa. At hindi lamang para sa bansa, kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano may papatay si Jesus. Dahil dito si Jesus ay hindi nahayagang naglakad sa Judea, sa halip siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayan malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ang kanyang mga alagad. Nalalapit na ang piyesta ng Pasko. Maraming tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Hinanap nila si Jesus at habang sila ay nag-usap-usap sa templo, sila nagtanungan, ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista? Ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ayan, napaka ganda, Brother Lito, ng ating pag-uusapan ngayon sapagkat sa panahon ng Kwaresma ay nakita natin palapit na ang kasaysayan kung saan ipinagdiriwang natin itong tinatawag na Paschal Mystery, kung saan yung ginawa ng Panginoon yung Paschal Mystery kasi yung yung pagsilang ni Kristo, pagpapakahirap, pagkamatay at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. At ito na yung pinakamatindi, Brother Lito, si Jesus ay dinala na sa pinakapunong pari, saserdote o pari. At tandaan natin, Brother Lito, yung paring yan hindi nahulugan yung katolikong pari. Oo. Sila yung pinakapunong pari. Sila yung Jewish religion noon, yung relihiyon ng mga Hudyo noon, the Jewish religion, na makikita po natin na dinala na, Brother Lito. Anong masasabi mo dyan? Masasabi ko dito, Brother Rex, kasi medyo naano sila sa ginawa ng Panginoong Hesus na maraming himala at kababalaghan. So dito, sinabi nila, meron silang tanong dito sa verse 47. Kaya tinahipon nila ang pinaka ng punong pari at mga pariseo, kagawad na kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at kanilang sinabi, ano gagawin natin? Gumawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya ipababayaan natin, magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, naniwala sa kanyang lahat. Paparito ang Romano, tawa sa akin ng ating templo, ang ating bansa. No? Ngunit isa sa kanila si Caiphas, ito, siyang pinakapunong pari. Ang taong yan na nagsabing, wala kayong alam. Hindi ba ninyo iniisip na mabuti isang tao lamang ang mamamatay alang-alang sa bayan? Kaya mapahamak ang buong bansa, no? So nakita ko dito, Brother Rex, na yung ang mga taong ito talagang naging aware sila sa ginagawa ng Panginoon Hesus. Kaya meron silang inggit, Brother Rex, para sa kanilang ginagawa, no? Para ang inggit na ito, Brother Rex, naging daan na para mamatay ang ating Panginoon Kristo. Yes, kasi makikita natin diyan dalawang grupo, Brother Lito, yung namumuno, yung tinatawag na Pariseo at saka Saduceo, Ang mga Pariseo, sila ay kung sa ano ay talagang master na sumusunod lang kung ano yung nararapat at tama, Samantalang itong Saduceo, yung Pariseo kasi hindi gasinong political ang kanilang grupo. Or spiritual sila. Samantalang itong Sadducees ay medyo ang kanilang focus ay halos political. No? So na-political ang ating Panginoon Jesucristo. So makikita natin dito na dinala na siya doon. Sabi mo nga dahil sa inggit, kasi ang Panginoon nakita nila, nasaksihan nila, gumagawa ng mga himala, gumagawa ng mga kababalaghan, at sinasabi nila na kung ipagpapatuloy natin at pababayaan natin ang ginagawang ito ng taong ito, sa kanya susunod, maniniwala ang mga tao. Kaya ano ang ating gagawin? At tiniharap siya doon sa pinakapunong pari o saserdote na kung saan ay si
Caiphas ang siyang punong saserdote noon. Alam mo, Brother Rex, makapakaganda kasi itong sitwasyon na ito eh. Siyempre, dahil sa mga tao, nagkaroon na ng parang, naging aware sila sa ginagawa ng Panginoon Kristo. Kaya, siyempre, ang inggit at ito nangyari sa mga pono, sa mga pare, no? At ito nagbigay sa kanila ng pinaka-conclusion, Brother Rex, no? Kaya nga, ang nag-suggest dito si Caiphas, na siya ang pinakapunong pare ng panahon niyan. Kaya di ba niyo iniisip mabuti sa verse 50, itong napakaganda, hindi ba niyo iniisip na mas mabuti sa inyong isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa? So ito kanilang sinunod ang payong ito, Brother Rex. Basahin mo yung verse 51. Ano sabi doon? Sabi dito, no, hindi mula sa kanyang sarili ang sinasabi niya ito. Bilang pinakapunong pare ng taong yan, no, ng taong yon, nagpayag siya ng propesya na dapat mamatay si Jesus. Alang-alang sa bansa. Ito na yun, preparation. So makikita natin dito, yung sinasabi ni Caiphas ay hindi niya nalalaman, pero dumarating sa kanyang bibig, Brother Lito, na yun ay propesya sa magaganap sa ating Panginoon Kristo. At yun nga yung sinabi sa English version, sabi ron, it is better to have one man die for the people than to let the whole nation be destroyed. At sinasabi sa banal na kasulatan, Brother Lito, na hindi lamang para sa bansa, kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. So makikita natin yung sinabi ng punong paring si Caiphas ay lingid sa kanyang kaalaman, that is a prophecy. The plan of God. No? Yun, propesya na eh. Oo, sa plano ng Panginoon. Napakaganda yung sinabi mo, Brother Rex. No? Hindi naman magaganap ito kundi kalooban ng Diyos eh. Kasi talaga nasa propesya ng Panginoong Hesus ng ating Panginoong Kristo ay talagang daranas sa ilang mangyayari. At mangyayari mga nangyayari sa kanya, mga bagay na nangyayari sa kanya, Brother Rex. Upang maganap yung plano ng Diyos, the great plan of God for our salvation, Brother Lito. Yung makikita natin yung history of salvation, at kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan na kay Kristo lang yung kaligtasan. So bahagi ng Paschal mystery na iyon dinala na ang Panginoon, at doon dahil sa inggit ng grupong ito ng isang political party at isang kung sa ano ay grupo na ang sinusunod naman ay most na focus sila ay sa spiritual, brother, na politika ang ating Panginoon. At dahil doon, yun ay kaganapan ng propesiya ng Diyos for the salvation of mankind, Brother Lito. Yung katuparan para sa kaligtasan ng tao. Kaya ang sabi rito sa banal na kasulatan, hindi lamang para sa bansa, kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. At mula noon, Brother Lito, sa sinabing yun ng punong saserdote na si Caiphas, ano na ang ginawa ng mga tao? Sabi ron, mula noon ay pinagplanuhan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Alam mo, Brother Rex, yung sinasabi mo kanina na word na politika. Nangyayari talaga ito para naman matupad ang kalooban ng Diyos. Kasi kung di nangyari ito, Brother Rex, hindi naman talaga katuparan ang plano ng Diyos na para tayo iligtas. So, meaning, ito ay nagiging daan lamang na upang magkamit tayo ng kaligtasan. Kaya, ang propesiya na ang ating Panginoon Kristo daraan sa matinding hirap, no? Yung kanyang karanasan sa krus ng Kalbaryo, at itong ating ngayon ginugunita, no? Na mangyayari sa sunod na linggo, ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, Brother Rex. Kaya yun ay makikita natin na hindi po pwedeng hadlangan kung ano ang propesiya at kung ano ang plano ng Diyos, kasi dapat matupad, Brother Lito. Kasi nga, si Kristo yung ransom si Kristo yung magiging kabayaran ng ating mga kasalanan. Siyang tumubos ng ating kasalanan. Kaya makikita po natin na yun ang talagang nangyari, at yun ang mangyayari, Brother Lito, sapagkat si Kristo ang siyang binigay ng Diyos para sa kaligtasan natin. Siya ang tutubos sa atin para sa
kaligtasan ng lahat ng tao. Kaya nga yung propesiya na lumabas sa bibig ng punong pari na dapat ay mayroong mamatay na isa rito sa inyo. Oo. Isa. Ito na yun, Brother Lito. Bakit? Kung hindi mangyayari yun, sa kanila ang pinaka-purpose nila ay selfish motive. Pero makikita natin lumalabas na yung kanilang purpose na self-motive ay lumalabas yung kaganapan ng prophecy ng Diyos for the fulfillment of the salvation of all mankind, Brother Lito. Napakaganda sinabi mo, Brother Rex, no? Dumaan talaga sa matinding proseso para magampanan at ating makamtan ang mga plano ng ating Panginoon, no? Siyempre sa parte naman ng Panginoon Kristo talaga matindi ang kanyang dinaanan, yung kanyang kahirapan, no? At yan din ang talagang ating makikita sa ating sarili bilang mga lingkod ng Panginoon, Kaya lang kakagandahan lang sa Panginoon Kristo, alam niya kanyang misyon. At itong dapat natin din malaman, no? Ay lalo sa ating paglilingkod, ay dapat talaga consistent tayo sa ating paglilingkod at paparangalang ating Panginoon sa ating ginagawa, Brother Rex. Oo. Kasi kailangan makita natin lagi na malaki ang ating utang na loob sa ginawa ng Diyos para sa atin, Brother Lito, ano? Hindi para tayo ang magbigay parangal sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay ganap, ang Diyos ay perfect, ang Diyos ay kahit tayo'y wala, ang Diyos ay nananatili na nandyan, Brother Lito. Kahit anong pagsisikap natin, na kahit anong gawin natin para sa Diyos, ay ang Diyos ay kumpleto na . Pero bakit ito ginagawa natin, Brother Lito? Bakit ito ginagawa natin? Upang tayo ay parangalan ng Diyos. Hindi para ang tao ang magparangal sa Diyos, kundi yung parangal nating binibigay sa Panginoon ay upang tayo ay parangalan ng Panginoon. Para sinabi ng Panginoon, Ama, pinaparangalan kita upang ang mga sumusunod sa akin ay maparangalan din. Oo. Maganda, no? Pero kaya lang dito, Brother Rex, yung kanyang mission ng ating Panginoon Kristo ay matinding suffering. Kaya nga, tayo rin, ng mga anak ni Elsa din na sumusunod sa ating Panginoon, ay dumaraan tayo dito At wala exempted, Brother Rex. Dapat lang naman natin malaman na sa pamagitan ng ating mga suffering na ito ay nakikibahagi tayo sa nangyayari sa ating Panginoon Kristo. At yan talaga naman ang dapat natin ma-acknowledge, appreciate na kapag dumaraan tayo dito, Brother Rex, ibig sabihin, kasama natin sa kahirapan at tagumpay ng ating Panginoon Kristo. Yung pagsunod kasi ng Panginoong Jesus, Brother Lito, yung pagsunod ng ating Panginoon Kristo ay lahat ng ginawa ng Panginoon ay para mag-glorify niya ang Ama. Mag-glorify ang Ama at nag-glorify naman ng Ama si Jesus bilang siya ay masunurin, Brother Lito, Kaya makikita natin doon na bilang si Kristo'y masunurin na anak, ay naparangalan niya ang Diyos hanggang sa kamatayan niya sa krus. Brother Lito, Grabe, no? Yung Paschal Mystery na ginawa ng Panginoon na mag-i-end sa muling pagkabuhay. Makikita natin doon, Brother Lito, na ang Panginoon ay naparangalan niya ang Ama, at dahil doon sa ginawa niyang pagsunod, ay ang Panginoon Kristo ay naparangalan. Ganda, no? Di ba, Vice versa. Vice versa? Ganda logic kaya, Brother Rex. So, napakaganda pala kapag itong ating maunawaan at ating isasagawa, malaman natin talaga yung tunay na gagampanan na responsibilidad sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At dito nga, Panginoon Kristo ay masaya at enjoy siya sa kanyang naraanan, na kanyang nadaraanan, Brother Rex. Sapagkat yun ang plano ng ating Panginoon na dapat anuman mangyari sa kanya, dahil alam niya na siyang tutubos sa lahat ng para magkaroon na magkamit ng kaligtasan ng tao. Kaya ito po ang dapat nating gawin, Brother Rex, sa ating paglilingkod. Hindi po pwedeng hindi matupad, Brother Lito. Kaya sabi rito, naniniya pa rin ang pagiging tao ng Panginoon. Kasi siyempre ang Panginoon ay galing sa langit, pero nagkatawang tao, binigyan ng laman at dugo sa pamagitan ng ginamit na si Mama Mary. So makikita po natin, hindi tulad natin, tayo,
bilang tao. 100% Galing tayo man. sa lupa, Lupa. galing tayo sa alabok. Si Kristo hindi galing sa alabok. Si Kristo hindi galing sa lupa. Si Kristo galing sa langit. Amen. Kaya siya ay Diyos, Brother Lito. Pero sa kabila ng pagiging tao niya, dahil siya ay nagkatawang tao, ay naniniya pa rin doon, Brother Lito, sabi ng verse 54, dahil dito si Jesus ay hindi na hayagang naglakad sa Hudiya, sa halip siya ay nagpunta sa Ephraim, Yes. siyang isang bayang malapit sa ilang at doon muna tumigil kasama ang kanyang mga alagad. Bakit hindi karakaraka na magaganap? Ano? Siyempre, naniniya doon yung kanya nga doon sa Gethsemane, Brother Lito, para bagang gusto ng Panginoon ay wag nang matupad, ano? Pero sabi ng Panginoon, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang mangyari, Brother Lito. So, makikita po natin dito, Brother Lito, na sa kabila ng lahat, naniniya yung dalawang nature ng Panginoon, God 100% nature and 100% God, no? yung human nature. Pero sa kabila ng lahat ay siyempre mas matindi pa rin yung pagsunod niya bilang ang dapat matupad ay yung pagiging Diyos niya at yung mission niya. Ano ang mission niya? Ang iligtas tayo, ang tayo ay tubusin bilang siya yung ransom, Brother dito, at doon na nga sa pamagitan ng pagpapakahirap niya, dahil siya ay pinahihirapan na ng mga iskriba at mga pariseyo, ay natutupad ng unti-unti yung katuparan ng kaligtasan ng tao, Brother Lito. Alam mo, napakaganda kasi yung punto na sinasabi ni Brother Rex, kasi ang pagsunod ng ating Kristo ay may kahirapan, hindi lang kahirapan, kundi talagang suffering na para maipahayag sa atin ang kanyang pagmamahal at kaligtasan, Brother Rex, no? Kaya nga, ito yung naging halimbawa para ating sundan, no? Ang kanyang mga example na pinapahayag sa atin. Kaya nga, tayo ay sa mga may pag-unawa, no, lumalalim at lumalawak ang ating pag-unawa sa kalooban ng Diyos, sapagkat meron siyang itinuturo sa atin na personal natin na experience, Brother Rex. At ang experience na ito, lalong matinding ating pagmimiti sa pagsunod sa kalooban niya. Kasi ito yung time na talaga mapagnilay ang ating sarili kung hanggang saan na ba tayo talaga sa ating paglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Lalo every year naman nagaganap itong ganitong mga nangyayari sa Panginoon Kristo. Now, talagang nalalaman natin ang kalagayan natin, lumalalim ang ating relasyon sa Diyos, Brother. Amen. At siyempre, yun talaga naman ang kailangan na ating gawin, Brother Lito. At yung mag-end doon sa pinaka-purpose ng Diyos, Yes, ang buhay natin. Ano ang pinaka-purpose ng Diyos? Yung tayo'y maging katulad niya, di ba? Yes. Sabi nga, dahil tayo ngang lahat ay nagkasala, Roman 3:23, all have sinned and fall short from the glory of God. Tayong lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngayon, para maging marapat tayo sa paningin ng Diyos, ito na yung ginagawa ng Panginoon para nga tayo tubusin doon sa ating mga nagawang kasalanan. Ng iyon, Brother Lito, ang kabayaran ay si Jesus. Yes. Doon sa krus ng Kalbaryo. At doon sa sufferings na kanyang tinanggap, ay naging obedient siya. Yes. Naging masunurin. Sabi nga doon sa sulat ni Paul sa Pilipos ay, oo, hanggang kamatayan sa krus. Yes. Naging masunurin siya, Brother Lito, hanggang kamatayan sa krus. Ibig sabihin ay talagang inakap ng Panginoon Kristo yung kanyang paghihirap, pagtitiis. Dahil yun yung kanyang misyon. Yun yung kanyang dapat gawin at dapat matupad. Hindi niya kinalibutan yung dapat niyang gawin na misyon mula sa Diyos amang nasa langit, Brother Lito. Napakaganda sinabi mo, Brother Rex. Siyempre, lahat naman na ginawa ng Panginoon Kristo, Brother Rex, ay para mapurihan, maparangalan dahil sa plano ng ating Panginoon, no? At ito yung naging consistent sa kanya, Brother Rex, na alam niya na anumang kahirapan na kanyang daraanin, ay ito ay kanyang dadaanan talaga. Dahil ito yung kanyang misyon na sinasabi mo, Brother Rex, sa buhay at kamatayan, na ito yung kanyang ginagawa para matupad ang kalooban at plano at propesya ng Diyos. Kaya yun ang napakahalaga makita natin. Kasi yung ibang mga mananampalataya, siyempre hindi nila maunawaan bakit pa nangyari yan. Yung iba nga, Brother dito, galit na galit.
dahil bakit pinatay si Jesus sa krus, ano? Hindi nila naunawaan. Yun yung mission. Plano. At yun yung great plan of God for the salvation of mankind, ano? Sa kaligtasan nating lahat. Kaya mahalaga laging maalala natin, brother, dito yung history of salvation na ito ang laging magpaalala sa atin kung paano natin mapapahalagahan yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Yung ginawang lahat ng yun ay napapahalagahan natin dahil nakikita natin kung gaano kahalaga yun na ginawang iyon ng Panginoon dahil ito sa ikaliligtas nating lahat. Maganda yung pinaka-word na pinahalagahan natin. Ang ginawa ng Hesukristo. Pag hindi natin ito pinalagahan, Brother Rex, hindi natin makakamtan ang kaligtasan na nakaplano ng Diyos sa buhay natin. So, kung ito ating ipahalagahan at ibigay natin sa ating sarili na ang kaligtasan na ginawa ng Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, sa kahirapan, ay para sa atin We are benefited to that, Brother Rex. Kaya napakasarap na malaman natin na isa tayo sa na benefit sa ginawa ng Hesukristo. At itong dapat natin ma-appreciate, no? Na ang ginawa ng Hesukristo ay para sa atin lahat. Hindi lamang sa atin lahat, kundi para sa kaligtasan natin sa tiyak na kamatayan, brother. Napagandang mapagnilayan, brother, dito na kung saan yung kapahayagan ng Diyos na namutawi sa bibig ng punong saserdote na hindi niya alam na yun ay kapahayagan mula sa katuparan. Na sinabi nga, di ba ang linaw-linaw? It is better to have one man to die for the people than to let the whole nation be destroyed. Na makikita natin yung purpose ay hindi lamang para sa bansang Israel, kundi para tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Ang sabi ron, hindi ito mula sa bibig ni Kaypas, kundi ito'y inilagay ng Diyos para maalaala yung propesiya mismo sa great plan, sa matinding plano ng Diyos para sa atin. Kaya nga yung salitang Paschal Mystery, yun yung pinakadakilang plano ng Diyos na natupad para sa ating lahat, Brother Lito. Kaya nga tayo bilang Katoliko ay inaalala natin lagi yan. Inaalala natin. Hindi para tuyain ang Panginoon, hindi para saktan ang Panginoon sabi kasi ng ibang mga mananampalataya bakit daw natin inuulit-ulit yung ganyan yung yearly, para raw tinutuya natin ang Panginoon. Hindi nila nalalaman na ito ay lagi nating inuulit na para alalahanin yung matinding ginawa ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Napakaganda kasi sinabi mo, Brother Rex, na para paalalahanan tayo sa kaligtasan na ginanap na Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Dapat nga magpasalamat tayo. Kasi meron tayo Jesus na siya nag-alay ng kanyang buhay. In spite of his suffering, Brother Rex, no? So dapat magpasalamat tayo na dahil sa kanya, sa ating Hesukristo, nakamit natin ang kaligtasan. So we have to appreciate that, Brother Rex. Hindi lang appreciation, kundi dapat natin na hindi lang pasasalamatan, kundi ang mangyayari nito, Brother Rex, kapag alam mo, dahil ikaw ay isa sa mga tinawag ng Panginoon, ma-enjoy mo ang ating paglilingkod, Brother Rex. Yes, Brother Lito. Kaya makikita natin, pag tinagalog kasi yung Paschal Misteryo Pascua. Ayun, At ang kanilang sinicelebrate dyan sa bansang Israel, Brother Lito, ay yung kanilang kalayaan sa bansang Ehipto, na kung saan ay sila'y nakatawid. Sa atin naman, yung tinatawag na significance nito doon sa ating buhay ay yung spiritual, yung pagtawid natin sa ating buhay physical. na kung saan ay tayo naging makasalanan,
Lahat ay nagkasala, tayo makatawid at magkamit ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Doon sa ginawa niyang pagpapakahirap na Yes. ito, sa ginawa niyang pagkamatay at ang muling pagkabuhay na isi-celebrate natin sa Easter Sunday, ay makita natin na kung gaano kahalaga itong ginawang ito ng Panginoon. Na natutupad yung sinabi na inulit ng punong paring si Caiphas na ito'y inilagay ng Diyos sa bibig niya, lingid sa kanyang kaalaman, pag-uulit lamang upang sa ganun ay mas isa katuparan, Brother Lito. Maisa katuparan. Ang maganda kasi nito, may isa katuparan yung plano ng Diyos. Oo. Kasi kung hindi nangyari ito, hindi tayo magkamit ng kaligtasan. Yes, Brother At Lito. hindi lang sa atin na benefits, Brother Rex, kundi sa bawat salilahi. Hindi lamang tayo ito, kundi yung mga kapatid natin na nakaunawa at tumanggap nito, Brother Rex, ay para sa atin, hindi lamang kaligtasan, kundi sa mga blessing na open sa atin lahat. Dahil alam naman natin na hindi natin ito kaya kung wala talagang tulong ng Diyos. Kaya tingnan mo, Brother Lito, doon sa verse 55, tingnan mo, talagang iniugnay at talagang nakatapat doon sa pagsiselebrate ng bansang Israel. Makikita natin yung Pista ng Paskwa. Oo, yung Pista ng Paskwa. So doon din itinapat, Brother Lito. Bakit? Yung significance noon, yung kapistahan. Nalalapit ang pista ng Paskwa, Passover. Yung Passover na yun nga yung sinicelebrate nila, yung pagtawid sa mula doon sa Egypt, nakatawid sila papunta sa lupang pangako. So makikita po natin dito, Brother Lito, the significance in our lives. Makikita natin dito yung pagtawid natin mula sa makasalanang buhay tungo sa buhay na matuwid, na walang ibang matuwid kundi si Kristo, kaya siya yung gumawa nito. So sabi rito, nalalapit ang pista ng Pasko, marami taga-lalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis, at hinanap nila si Jesus. At habang sila'y nag-uusap-usap sa templo, sila'y nagtatanungan. Ano yung plano nila? Ano sa patayin. Patayin, no? Pagparito sa Paskwa, no? So, para kasauto para na patayin, no? Kaya brothers and sisters nakikinig, no? O bakit patayin? Kasi, di ba sa kanila, ang paghahandog sa Paskwa, ang ina-offer nila ay mga tupa, karnero, di ba? No? Pero sa significance nito, si Kristo yung tupa, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Hallelujah. Napakaganda. So makikita natin yung kanilang celebration sa Jewish religion ay itinapat din doon yung gano'n para matupad naman sa significance dito, sa katuparan sa ating salvation history, Brother Lito, na kung saan si Kristo yung siyang magiging handog. Hallelujah. Napakaganda kasi yan, Brother Rex, kasi naugma lahat sa hindi lamang history sa kaligtasan. Sapagkat iba talaga na pag-aralan natin sa College of Divine Wisdom. Lalo na iugma natin yung totoo, yung nangyayari noon nakaraang para at least ma-appreciate natin at matanggap natin ang tunay na plano sa atin ng Diyos. Amen. At dahil doon sa naganap na yun, nakamit natin ang ipinangako ng Diyos. Amen. At ano yung pangakong ito? Sabi ng Panginoon, ito yung pangakong buhay na hahantong sa langit. Amen. Narinig niyo po mga kapatid ang mensahe ng Panginoon na nagbibigay ng kalakasan at nagbibigay ng sigla sa ating buhay. Kami ni Brother Lito ay dumadalangin sa Diyos, kayong lahat na nakinig dito po sa Takeover Holy Spirit TV channel, kayong lahat ay mabless at mapagpala. May God bless you now and forever. Amen. Amen.